Dito sa ating bansa, meron tayong iba't ibang paniniwala, kultura, ika nga. Minsan positibo, kadalasan negatibo. At isa nga sa mga ito ay aking napansin. Bakit nga ba kadalasan may mga klase ng biyenan na hindi talaga kayang tanggapin kung sino man ang pinakasalan ng kani-kanilang mga anak? Yun bang tipong wala silang pakialam kahit pa sabihing mahigit 5 taon na nagsasama ang mga yan, kahit pa sabihing kasal, kahit pa sabihing may anak na ang mga ito, kapag ayaw nila, ayaw nila. At sa kasamaang palad, paano na nga lamang kung pumanaw pa yung kanyang anak? May iwan sa kanyang poder ang asawa nitong kanyang kinamumuhian, ang kanyang babaeng kinaiinisan. At sa huli, papalayasin pa niya sa kanyang tahanan. Ito nga mismo ang istorya ng buhay ni Imelda. Itong si Imelda ay isang simpleng dalaga mula probinsya ay dumayo ng lungsod upang magtrabaho at dito niya nga nakilala ang kanyang naging kasintahan. Isang binatang makisig, lehitimong taga Maynila at sa huli naging kanyang asawa. Kaya nga lang ay pumanaw ng maaga dahil sa aksidente sa motor. 5 taon bago naganap ang aksidenteng iyon ay masayang magkapiling ang mag-asawang Roel at Imelda. Nagmamahalan nga sila ng tunay at dahil dito nagbunga ang pag-iibigang ito. Isang sanggol na lalaki. Maligayang maligaya itong si Roel dahil ang sabi nga niya may magpapatuloy na ng kanilang magandang lahi. Kaya nga lang, napawi ang kaligayahang ito nang malaman niya ang kondisyon ng kanyang nag-iisang anak. Ito pala ay may autism. Matapos ang check-up at pag-aaral ng mga doktor, napag-alaman nga nila na ang karamdamang ito o kondisyong ito ay nagmula sa genes ni Roel. Nagmula ito sa kanyang lahi, sa kanyang pamilya. Ang ilang miyembro kasi ng pamilya ni Roel ay may ganitong klase ng kondisyon. Pinsan niya, pamangkin niya, at 2 sa kanyang mga tiyahin. Ang kondisyong ito ay napakahirap lalo na sa taong dumadanas nga nito dahil ang kondisyong ito ay konektado sa pag-iisip at utak ng tao. Kung mahirap na nga ito sa taong may ganoong klase ng kondisyon, paano na lamang kaya para sa mga magulang niya? Ang problema pa dito, hindi naman tayo lahat mayaman. Hindi lahat mayroong kakayahang magpa-check up sa doktor o magpatingin sa mga espesyalista. O kaya naman, magpunta sa Amerika upang doon na nga magpagaling. Paano na ngayon si Imelda? Namatay na ang kanyang asawa at ang kanyang anak naman ay may ganoong klase ng kondisyon. Isang araw, kinausap si Imelda ng kanyang biyenan. Hoy! Hoy! Imelda! Nasaan ba ito? Imelda! Imelda! Ang tawag ng biyenan ni Imelda sa kanya. Nay! Nay, parating na po! Nay! Nay, anong problema? Ano ba kasing ginagawa mo, Imelda, sa likod? Kanina pa akong tawag ng tawag sa iyo. Ikaw bagay nabibingi na? Siya! Kumuha ka ng karning manok sa loob ng refrigerator natin. Gumawa ka ng adobo sa gata at may bisita tayo mamaya. Ha? Ang sabi ng biyenan ni Imelda. Nay, pasensya na po pero hindi po ako marunong magluto ng adobo sa gata. Tinola lang po ang alam kong lutuin sa manok at saka prito. Nay, alam niyo naman po, di ba? Sa Mindanao, doon po sa aming lugar, malapit po kami sa dagat kaya po kadalasan mga isda po ang amin niluluto kaya pasensya na po, inay. Ang sabi ni Imelda. Biglang tumingin ng hindi maganda kay Imelda ang kanyang biyenan. Anong kaya mong gawin, ha, Imelda? Anong kaya mong gawin, aber? Nung isang araw pinaglilinis kita ng bahay pero hindi mo nagawa ng tama. Anong dahilan mo? Hindi mo alam kung paano gamitin yung mga appliances na sinabi ko sa iyo. Nung isang linggo, pinaglalaba kita ng kobre kama pero hindi mo magawa ng tama. Napakadumi pa rin nung matayo.
Ngayon, pinagluluto kita ng simpleng adobo sa gata, hindi mo rin alam gawin. Diyos ko naman, Imelda. Anong klase ba ng asawa ka sa anak ko? Iniisip ko tuloy kung gaanong nahihirapan ang anak ko sa piling mo. Pareho nating alam, ilang buwan na mula nung pumanaw ang anak ko. Pero hanggang sa ngayon magkasama pa rin tayo kahit alam nating pareho na hindi natin gusto ang isa't isa. Alam mo, magaling pa umuwi ka na lamang sa inyo. Umuwi ka na lamang sa inyo! Ang sigaw ng biyenan ni Imelda. Inay, wag niyo naman po kaming palayasin mag-ina. Hayaan niyo pong matutunan ko yung mga bagay na gusto niyong iutos sa akin. Wag niyo po kaming paalisin dito, Nay. Wala naman po ko sinasabi sa inyo na ayaw ko po sa inyo, Nay. Gusto ko nga po kayo eh. Gusto ko po kayo kasi mukha po kayong matibay kahit na mag-isa lang kayo sa buhay ninyo. Kahit wala na kayong asawa, gusto ko po kayong gayahin pero Inay, palagi po kayong galit sa akin. Palagi po kayong sumisigaw sa akin. Hindi ko po naiintindihan kung bakit. Nay, madalas niyo po akong utusan kahit alam niyo may trangkaso ako. Pero gagawin ko. Kasi yun ang nais ninyo, hindi ba? Nay, huwag niyo po kaming palayasin dito. Wala po kaming ibang pupuntahan. Napakalayo po ng aming bayan. Nay, makinig naman po kayo. Ang pagsusumamo ni Imelda. Nako naman. Bitawan mo ko. Bitawan mo ko, Imelda. Bitawan mo ko. Huwag mo akong hahawakan. Ang sabi naman ng kanyang biyenan. Parang awa niyo na po, Nay. Huwag niyo po kaming palayasin dito. Kailangan ko po ang tulong ninyo para sa anak ko. Lahat po gagawin ko para kay Kaloy. Nay, kayo po ang may kaalaman sa ganitong klase ng kondisyon ng anak ko. Sa pamilya niyo po nagmula ang karamdamang ito, hindi ba? Wala po sa amin ng ganyan. Maawa naman po kayo sa apo ninyo. Inay, tulungan niyo po ako. Ang sabi ni Imelda. Ibang klase ka talaga, ano, Imelda? Kanina, paiyak-iyak ka pa. Napakadrama mo. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Tapos ngayon, binabastos mo ko't ang lahi ko. Ang aking angkan. At parang sinasabi mo pa na kasalanan pa namin kung bakit naging ganyan ang anak mo. Abay, huy, Imelda. Bakit? Pinilit ka ba ng anak ko? Pinikot ka ba niya? Di ba't hindi naman? Kusa kang sumama sa kanya. Lumayas ka nga sa harapan ko. Sabay buga ng usok sa muka ni Imelda. Hindi na nga nakapagsalita pa itong si Imelda. Habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, iniisip niya, saan nga ba siya tutungo kasama ang kanyang anak? Taga Mindanao ang kanyang pamilya, subalit matagal nang patay ang kanyang mga magulang. Meron man siyang nag-iisang kapatid, hindi naman niya alam kung nasaan ito dahil sumama na ito sa kanyang asawang Muslim. Ilang araw pa nga ang lumipas, nanatili itong si Imelda at si Kaloy sa loob ng kanilang munting bahay, yari sa plywood na katabi lamang ng bahay ng kanyang biyenan. Habang naiiyak si Imelda sa kanyang sitwasyon, ay napapatingin pa siya sa kanyang nag-iisang anak na si Kaloy. Naaawa siya rito dahil ang batang ito ay walang kaalam-alam sa kanilang tunay na sitwasyon. Noon, ang sabi ng mga doktor sa kanyang anak ay meron daw itong mild autism. Kahit pa sabihing mild ito, kailangan pa rin laging i-check up. Kailangan pa rin laging patingnan sa doktor. Noong nakakaraang mga buwan, itong kanyang biyenan ang nagpapagamot sa kanyang anak dahil nung panahon ngayon ay buhay pa itong si Rowel. Pero dahil nga patay na si Rowel ay hindi na nga napacheck upan pang muli ang bata ngayon. Hanggang sa ngayon, hindi malaman ni Imelda ang kanyang gagawin kung paano nga bang pagsuporta sa kanyang anak ang kanyang maaaring gawin. Ngayon kasi ay papasok na sa kanyang unang araw sa eskwelahan itong si Kaloy. 6 years old, kinder student. Itong si Imelda, hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi nakapagtapos ng kurso niya.
Unang taon pa lamang ay tumigil na ito dahil kailangan niya na magtrabaho para sa kanyang mga pangangailangan. Nung siya ay magpakasal kay Roel ay hindi naman niya alam na maaga siyang mababalo. Araw-araw nang ang ginawa ng Diyos itong kanyang biyenan ay palagi siyang pinaparinggan, kaya siya wala daw siyang kwenta, walang pera, walang bisa. Ang iba namang kamag-anak ni Roel, hindi na nga siya sinusuportahan ni hindi man lamang kinukumusta pero palaging ipinagkakalat mga peking balita tungkol sa kanya. Subalit itong si Imelda, iba ang concern. Ang concern niya ay ang kaayusan ng buhay ng kanyang anak na si Kaloy. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Meron pa siyang pera sa bangko, ipon nilang mag-asawa ni Roel pero malapit na itong maubos. Walang trabaho, kulang ang pera, pagod sa pag-aalaga ng sariling anak, at hindi man lamang maintindi ang kanyang sarili. Paano ba namang hindi mai-stress at madedepress ang babaeng si Imelda? Mas lumala pa ang kanyang problema nang isang araw kinausap siya ng kanyang biyenan at sinabing umalis na raw sa lugar na iyon dahil pauupahan na ang kanilang pwestong iyon. Pagagawa ng mas magandang bahay, mas komportable upang pagkapirahan naman daw ng kanyang biyenan. Teka lang po inay, saglit lang naman po. Bakit naman po ganun? Ba't naman po masyadong biglaan? At saka inay, wala po bang karapatan ng aking asawa sa lugar na ito? Maawa naman po kayo sa inyong apo. Maawa naman po kayo kay Kaloy, inay. Ang pakikiusap ni Imelda. Imelda naman? Hanggang ngayon ba makikipagigilang ka pa rin sa akin? Ang loteng iyan ay hindi sa akin, hindi sa asawa mo, kaya mahiya ka naman. Ang loteng ito ay pagmamay-ari ng aking panganay na anak. Ha? Hindi ito kay Roel. Ang nasabi na nga lamang ni Imelda ay, Inay, paano po kami? Saan po kami titira? Kahit paanong gawing pakiusap ni Imelda, ayaw nang sumagot sa kanya ng kanyang biyenan. Tinalikuran na nga lamang siya at bumalik sa kanyang sariling bahay. Ilang araw pa nga ang lumipas, nagdatingan na nga ang mga truck na may dalang buhangin, graba, bato at simento. Nakasakay pa nga sa isang truck doon ang hipag nitong si Imelda na palaging nanlilisik ang mga mata sa kanya. Kaya nga naman, kinabukasan 8:00 ng umaga, umalis na nga ang mag-ina para makapaghanap ng panibagong lilipat ng tahanan. Kinabukasan 8:00 ng umaga, umalis na nga ang mag-ina sa bahay nilang iyon upang makapaghanap ng panibagong tahanan ng kanilang titirhan. Kasabay ng paghanap nila ng panibagong tahanan ay paghanap ni Imelda ng panibagong papasukong trabaho. Kasi itong si Imelda, kahit pa sabihing walang regular na trabaho, ay tumatanggap siya ng mga labada para maaari niya itong gawin habang nasa loob ng kanyang tahanan habang binabantayan ang kanyang nag-iisang anak. Walang kaalam-alam itong si Imelda nang iba pa niyang mga gamit na naiwan sa bahay nila noon ay inilabas na ng kanyang biyenan at hipag. Doon sa may tabi ng kalye, iniwanan nila ito. Walang pakialam kahit paabutin ng ulan. Mabuti na nga lamang at kahit pasabihing wala siyang kaibigan sa lugar na iyon, may naawa pa rin sa kanyang mga kapitbahay niya noon. Kaya ipinasok nila sa kanilang tirahan ang tirang mga gamit ni Imelda. Inilagay nila ito sa isang malaking kahon at sinabi kay Imelda, itinext nila na maaari niyang balikan ng mga ito sa pagkakataong makahanap daw siya ng panibagong tahanan. Napakalaki naman ng pasasalamat at utang na loob ni Imelda sa mga taong ito. Nakakatuwa pa dahil itong si Imelda natagpuan ng kanyang dating kababata sa lugar mismo ngayon at tinulungan silang mag-ina na magkaroon ng pansamantalang tirahan. Kahit papaano, sa ilang mga gabi, nagkaroon ng tirahan at matutuluyan itong si Imelda at Kaloy. Siyempre, hindi siya para magsayang ng panahon. Itong si Imelda, patuloy pa rin sa pag-a-apply ng trabaho. Pagharap ng trabahong maaari niyang dalhin ang kanyang anak doon o kaya naman mga trabahong maaari niyang gawin sa mismong kanyang tahanan upang hindi na nga niya iwan ang kanyang nag-iisang anak. Maraming sinubukang applyan si Imelda, kaya nga lang palaging hindi siya matanggap, palaging hindi siya nagtatagal.
Yung isa, ayaw ng stay-in. Yung sumunod naman, ayaw ng may anak. Ang gusto, dalaga. Yung pangatlong inaplaya ni Imelda, ang gusto'y nakapagtapos ng kolehiyo. Yung ika-apat na inaplaya ni Imelda, sa awa ng Diyos ay tinanggap naman siya. Kaya nga lamang, wala pang 3 linggo ay nag-quit na nga siya. Paano ba naman? Sobrang talas ng mga dila ng mga ito. Kinukot siya maging ang kanyang anak. Hindi na nga niya malaman ang kanyang gagawin. Idagdag mo pa ang kanyang nararamdamang hiya sa kanyang kababata na palagi siyang libreng ipinapatuloy sa kanilang tahanan. Kahit pa sabihing mabait na tao ito, nahihiya pa rin siya. Kaya nga isang araw, nagpasya na nga ang mag-inang ito na umalis sa lugar na iyon. Nagpaalam siya ng maayos sa kanyang kababata at nagtungo sila sa isang lumang simbahan. At doon, nakikitulog sila. Isang umaga, tinanghali ng gising ang mag-inang ito dahil mukhang puyat na nga sila at pagod na pagod sa paglalakad nung isang gabi. Naabutan na lamang nila na mayroong isang matandang babae na nag-aabot sa kanila ng barya. Siguro, ang akala ng matandang iyon ay taong lansangan sila. Itong si Imelda, tinanggap ang perang iyon. Magmula nga noon, ay ginawa na nga ni Imelda itong parang paraan upang kahit paano ay magkapera siya, pangkain man lamang nilang mag-ina. Lumipas pa ang ilang mga buwan hanggang sa ngayon, ganun pa rin ang kanilang trabaho, ganun pa rin ang kanyang pinagkakakitaan. Kahit pasabihin kahit na kailan, hindi siya tumigil na maghanap ng trabaho pero sadyang wala siyang mapasukan agad. Kung ikaw kaya ang magkaroon ng anak na gano'n ng kondisyon, maiiwan mo ba? Napakahirap talaga ng buhay na mayroon itong si Imelda. Idagdag mo pa kapag sinusumpong ang kanyang anak. Isang araw, pagkatapos ng misa ng umagang iyon, napakaraming tao ang lumabas ng simbahan. Itong si Kaloy, inatake, sinumpong ng kanyang kondisyon. Maraming tao ang nagulat, ang iba natakot. Hindi malaman ni Imelda ang kanyang gagawin hanggang isang maedad na babae ang lumapit sa kanila. Iha, may sakit na autism ang iyong anak. Kailan ba kayo huling nagpa-ospital? Kailan ba kayo huling nagpa-check up? Ang tanong ng matanda. Madam, wala po akong kakayahan, madam. Balong na po ako. Pinalayas na po ako ng aking biyenan. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Tulungan niyo po kami. Wala na ngang nagawa itong si Imelda, kundi buksan ang usapang ito sa matandang iyon. Nakaramdam siya na para bang handa itong tulungan sila. Nagulat naman ang matandang babae nang malamang pinalayas nga itong si Imelda at Kaloy ng biyenan at hipag ni Imelda. Matapos malaman ng babaeng iyon ang buong katotohanan sa buhay ni Imelda at Kaloy, naawa siya sa mga ito at dinala sa kanyang tahanan. Madam, hindi po ba nakakahiya na? Napakalaking bagay na po ang tinulungan niyo po kami ngayong umagang ito. Baka po nakakaabala na po kami sa inyo, ma'am. Hindi niyo po kami obligasyon. Ma'am, seryoso po ba kayo? Ang sabi ni Imelda. Kahit pa ayaw ni Imelda nung unang sumama, napapaluhan na nga siya sa kanyang hiya, pero pinipilit pa rin siya ng matanda. At ang sabi nga nito, Iha, Imelda, alang-alang man laman sa iyong anak, Iha, tanggapin mo ang tulong ko. Sige na. Sige na, tumayo na kayo dyan. Nasa parking lot ng aking sasakyan. Alam mo, solo na ako sa buhay kong ito. Sa bahay namin. Ang anak kong dalawa nasa ibang bansa na. Yung isa nasa Europa, yung isa nasa Amerika. Parehong pamilyado na. Kaya, nais ko sana na makakasama sa buhay. Sa bahay, kaya sumama na kayo sa akin. Hayaan yung tulungan ko kayong mag-ina. Saad pa ng matanda. At dahil nga sadyang makulit ang matandang iyon, ay sumama na nga itong si Imelda at si Kaloy sa kaniya. Pagkasakay nila ng kotse ay nagtungo na nga sila sa isang malapit na village. Doon daw nakatira ang matanda
Abay, napakaganda ng lugar na iyon. Sariwa ang hangin, maraming puno, maganda ang mga bahay doon. Medyo mataas at sadyang medyo nakakalula. Sa likod ng malaking tahanan ng matanda ay mayroong maliliit na bahay doon. At iyon ang tahanan para sa mga trabahador o mga kasambahay ng matanda. Doon sila pinatuloy at pinagpahinga ng matandang mayaman. Mayroon silang kasama sa bahay na iyon, si Nanay Lucy, isang maedad na babae na. Matagal na raw siya nagkatrabaho para kay Madam. At alam mo ba, ang kwento pa nga niya ay sadyang mabait ito, matulungin. Pati mga anak niya at mga kamag-anak ay ganoon din. Alam mo, Iha, napakabait talaga ng Panginoon Diyos. Isipin mo, sa tagal ng panahon naghihintay kayo sa simbahan ng tulong, itong si Madam ang nakakita sa inyo. Para sa bata, Imelda, lumabang ka sa buhay. Lakasan mo ang iyong loob. Ako nga pala si Nanay Lucy. Ako ang makakasama ninyo sa tahanang ito. Feel at home, ha? Huwag ka nang mahihiya. Tawagin mo akong nanay. Handa akong maging parang iyong ina sa lugar na ito. Matapos nga nilang magkwentuhan ni Nanay Lucy, itong si Imelda ay nagpaalam. Baka naman daw maaaring dalhin niya sa bahay na iyon ang natitira pa niyang gamit na naiwan sa kanyang mga kapitbahay. Agad namang pumayag ang matanda at awang-awa ito sa kondisyon ng mag-ina. Sa pagdaan pa nga ng mga araw, itong si Imelda nagsisipag sa trabaho. Tumutulong sa bahay itong si Imelda. Naglalaba, naglilinis ng bakuran, at syempre itong si Madam dahil mukhang mahalaga na rin sa kanyang bata ay siya na ang nagpapacheck up dito. Ang sabi nga noon ni Imelda ay kahit hindi ganun kalaki ang ipasahod sa kanya, okay lamang basta matulungan ang kanyang anak na gumaling. Malaking bagay ng araw ang meron silang tahanan at pagkaing makakain sa araw-araw. Alam mo ba, sadyang napakabait ni Madam Rosa dahil siya mismo ang nagpapaaral sa anak ni Imelda. Habang patuloy sa pag-aaral niya ang anak ni Imelda, itong si Imelda, sige naman sa pagkatrabaho, masinop siya, masipag at matyaga, kaya naman gustong-gusto rin siya nitong si Madam Rosa. Sa pagdaan ng panahon, walang nagbago sa ugali ni Madam Rosa. Palagi pa rin siyang mabait at matulungin. Palagi niyang tinutulungan ang mag-ina na makaraos sa buhay. Hindi nagtagal, nakapagtapos ng pag-aaral itong si Kaloy. Tapos na nga siya ng elementarya at ngayon, umabot na nga siya ng sekundarya. Isang araw ay kinausap nitong si Madam Rosa si Imelda. Nakikita mo ba ang mga litratong iyan? Iyan ang mga anak ko. Alam kong nahihiya ka lamang magtanong sa akin, pero alam kong meron ka ng ideya. Ang mga anak ko niyan, may autism din sila. Ang mga anak ko ay kagaya lamang ng iyong anak. Subalit kaya din nilang mag-aral, matuto, magsipag. Sa awa naman ng Diyos ay hindi naman ganong kalala ang kanilang mga kalagayan. At nang malaman nga nitong si Imelda ang buong katotohanan ay hinangaan niya si Madam dahil iniisip niya kung gaano kahirap iyon para kay Madam pero lahat kinaya niya. Kahit wala na siyang asawa, lahat tiniis niya. Nagsipag pa rin siya at ngayon napakayaman na nga niya. At ang mga anak nito ay mukhang masaya naman sa kanilang mga buhay. Alam mo, Imelda, nung makita ko kayong mag-ina sa loob ng simbahan, palagi ko na kayong inaabangan. Nung araw na makita mo at makausap, hindi yun ang unang araw na kayo'y nakita ko. Siguro mag-iisang linggo na. Lagi ko kayong inaabangan, pinapanood, at dahil doon, napukaw niyo ang aking puso. Nung makita ko ang anak mo, naalala ko ang anak ko. Kaya siguro napakagaan ang loob ko sa iyo dahil halos pareho tayo ng naranasan sa buhay. Kaya hayaan mo kung tulungan ka pa. Sa abot ng aking makakaya, tutulungan ko pa kayong mag-ina. Ha? Ang sabi pa nga ni Madam Rosa. Niyakap naman itong si Imelda, si Madam Rosa, at napakalaki nga daw ng kanyang utang na loob at pasasalamat dito. Aktibo, masiyahin at napakabait na anak nitong si Kaloy sa kanyang ina. Kahit pa sabihing siya'y may kondisyon, hindi mo mahahalata dahil ginagawa niya ang lahat upang hindi maging pabigat daw sa kanyang ina. Nakakapag-aral ito sa eskwelahan at siya ay nababantayan din ni Imelda sa bawat panahong kailangan niya ng tulong. Sa loob ng eskwelahan, kahit pa sabihing napakaraming bully doon,
ang lahat ng problema ay naiiwasan dahil nandoon naman yung mga maaasahang guro. Nang dahil sa patnubay at tulong ng mga doktor na kaibigan ni Madam Rosa, mas lalong naging normal ang kilos ng batang si Kaloy. Madalang na nga lamang ang kanyang sumpong at ang kanyang pagiging moody. Ganun pa man, hindi nagbago ang pagmamahal ni Imelda sa kanyang anak. Sa araw ng linggo, tuwing nagsisimba itong si Imelda, si Madam Rosa at si Kaloy, nakikita sila ng biyenan nitong si Imelda. Subalit hindi man lamang sila pinapansin, hindi man lamang tinatawagan, hindi man lamang kinakawayan. Wala silang pakialam na para bang hangin lamang sila sa paningin nito. Masama man ang loob nitong si Imelda sa mga kamag-anak ng kanyang asawang si Roel ay hindi niya ito para gawing issue pa, para pagtalunan pa. Hahayaan na nga lamang niya ito at ipagdarasal na lamang sa Panginoon ang kaayusan ng lahat. Makalipas pa ang ilang mga linggo, biglang dumating ang anak ni Madam Rosa, si Ma'am Lori. Nang makita ng anak ni Madam Rosa ang mag-ina, hindi na nga siya para magulat pa dahil matagal niya nang alam ang kondisyon ng mga kasama ng kanyang ina. Habang nasa loob ng kanyang tahanan, kinausap nitong si Imelda si Nanay Lucinia at itinanong kung sino nga ba talaga si Ma'am Loring iyon. Bukod sa ang alam lamang niya ay anak ito ni Madam Rosa, wala na siyang iba pang ideya. Hay nako Imelda, yang si Ma'am Lori napakabait niyan, matulungin at alam mo ba, maganda ang kanyang trabaho sa Amerika. Nag-aalaga siya ng mga kagaya ng anak mo sa isang private hospital. Napakamatulungin tulad ng kanyang ina, hindi ba? Ang sabi ni Nanay Lucy. Talaga po? Si Ma'am Lori? Nakapagtapos po siya ng kolehiyo at maganda ang trabaho sa ibang bansa? Ang galing naman niya. Napakahusay siguro niya, hindi ba? Nakakatuwa naman. Abay, oo naman Imelda. Yang si Ma'am Lori ay sadyang kahanga-hanga. Alam mo ba, ang alam ko ay psychiatrist ang kanyang pinasok na trabaho doon sa ibang bansa. Related sa mga sakit na autism ang kanyang master's degree. Hindi ko lang sigurado kung yun nga ba ang tawag sa kanyang trabaho pero ang alam ko, bukod sa magaling siya sa pag-aaral, magaling siyang doktor, matalino din siya sa negosyo at sa pera. Malaking tulong talaga na naagapan ang kanyang kondisyon ng bata pa lamang. Meron din siyang mild autism noon pero sa gabay ng Panginoon at sa tulong ng mga doktor ay unti-unti naging normal na ang kanyang buhay. Nang malaman nga ni Imelda ang tunay na pagkatao nitong si Ma'am Lori ay mas lalo siyang naging excited na makilala ito at nangangarap na sana ay maging ganun din ang buhay ng kanyang anak na si Kaloy. Hindi man maging kasing talino at kasing yaman, sana maging komportable din ang kanyang buhay. Maya-maya nga ay hinahanap na silang mag-ina ni Ma'am Lori niya at hindi nga mahahalata sa kanya ang kanyang kondisyon dahil maayos siyang manamit, maayos siyang magsalita at nakakapag-makeup nga ito ng kalamoy artista. Kapag wala siyang ayos, walang makeup, saka mo lamang mapupuna ang wangis ng kanyang itsura. Wangis na halos kahawig ng muka nitong anak ni Imelda. Hello? Uy, ikaw si Kaloy, di ba? Ako to, si Ate Lori. Magmula ngayon, ako na ang ate mo. Ha? Tara sa bahay. Tara. May dala akong mga chocolates para sa iyo. Mga damit para sa inyong mag-ina. Tara na. Ang sabi ni Lori. At napapaiyak na lamang si Imelda habang papalayo ang dalawa ng kanyang anak. Napayakap na nga lamang din si Imelda sa kanyang Nanay Lucy. At magmula nga noon, pinag-aralan na nga nitong si Lori ang kondisyon ni Kaloy. Linggo-linggo, may check-up, may vitamins na ibinibigay para sa bawat buwan at syempre, hindi maiiwasan na lumabas sila magkasama at nag-shopping magkasama, ipinaparana sa bata ang kaginhawaan ng buhay kahit papaano. Pagsapit nga ng gabi, ito namang si Imelda ang kinausap ni Lori tungkol sa kondisyon ng anak nito. Humingi ng permiso itong si Lori kay Imelda upang malaman kung maaari ba niyang asikasuhin ang mga papeles at dokumento ni Kaloy upang maisama niya sa Amerika.
Ang sabi nga ni Lori ay siya na ang bahala sa bata. Green card holder daw siya at maayos ang kanyang trabaho doon. Makakagawa siya ng paraan upang mas maging madali at komportable ang buhay ng batang si Kaloy. Kumbaga, habang tinutulungan ni Imelda ang kanyang ina, siya naman ay tutulong sa anak nitong si Kaloy. Kung ikaw si Imelda at alam mong ito ang makakatulong sa iyong anak, tatanggi ka pa ba? Napayakap na nga lamang at napaiyak si Imelda sa walang katapusang pasasalamat niya sa mag-ina. Agad niyang sinabi kay Kaloy ang plano at sinabi niyang magpapakabait doon at kahit hindi siya kasama, huwag na huwag itong mag-aalala sa kanya. Pero ang ikinagulat nitong si Imelda, nalaman niya kay Lori na balak din pala siyang dalhin sa Amerika nitong si Lori upang makasama si Kaloy. Sa paglipas pa nga ng mga taon, halos 5 taon ang nakalipas, palaging tawag, chat at video call lamang ang ginagawa ng mag-ina upang makapag-usap nga sila. At sa pagdaan ng panahon, kitang-kita nitong si Imelda ang pagbabago ng kanyang anak. Sa tuwing sila'y magkausap, kahit kailan, hindi nawala kay Kaloy ang salitang, "Mahal na mahal ko po kayo, inay." Palaging merong istorya, palagi siyang merong bit-bit na kwento para sa kanyang ina. At dahil dito, napapawi ang pagod sa katawan nitong si Imelda. Isang gabi matapos mag-usap ni Imelda at Kaloy, nilapitan siya ni Nanay Lucy. "Iha, tumahang ka na dyan. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Na kapag mayaman ka, may pera ka, minsan kahit ano pang karamdaman mayroon ka, igagaling ito. Lahat halos sa bibili ng pera. At tayong mga mahihirap ay napakaswerte na dahil may taong tumulong sa atin, naawa sa ating kondisyon. Napakaswerte niyo talagang mag-ina." Nang sumunod na araw, itong si Imelda ay ipinatawag ni Madam upang asikasuhin na raw ang kanyang mga dokumento at papeles na kakailanganin sa pagpunta ng Amerika. At dahil sabik na nga itong si Imelda na makita si Kaloy, inasikaso niya na ang lahat ng kanyang papeles at sa lalong madaling panahon, nakagawa sila ng paraan upang makabiyahe na nga siya patungong Amerika. At sa wakas, nagtagpo na ang mag-inang Imelda at Kaloy. Ibang-iba na ang itsura't galawan ng kanyang anak. Napakalaking pagbabago nito para kay Kaloy. Graduating na rin ito ng computer science. At kung kumilos siya, makapagsalita, ibang-iba na ang kanyang datingan. Matapos pa ang graduation, agad siyang nakakuha ng magandang trabaho doon sa Amerika sa tulong ni Ma'am Lori at ang mag-ina naging maginhawa na ang buhay sa Amerika. Sa pagdagsa ng mga biyaya sa buhay ni Kaloy at Imelda, hindi maiiwasang mag-post sila online. Siyempre, achievements nila yun. Alam mo ba, isang comment ang nakita ni Kaloy sa kanyang Facebook post. "Yan! Pamangkin ko yan! Kamusta ka na, Kaloy? Ang tita Mayet mo ito. Kapatid ng iyong ama. Kamusta ka na? Kinakamusta ka rin ng iyong lola. Miss na miss ka na namin, iho." Matapos ipakita ni Kaloy sa kanyang inang si Imelda ang komentong ito, siya na ang nag-reply sa kanyang hipag. "God bless you all." Yan na nga lamang ang iniwang komento nitong si Imelda sa komento naman ng kanyang hipag sa post ng kanyang anak. Ang ginawa nitong si Imelda ay sadyang kahanga-hanga para sa isang taong maraming sama ng loob na inipon sa puso dahil sa ginawang pang-aalipusta sa kanya ng mga kamag-anak ng kanyang asawa. Mas pinili niya ang ipagdasal na nga lamang ang mga ito. Hindi na nga nag-reply pa ang hipag ni Imelda, maging ang kanyang biyenan. Napaiyak na lamang sa galit si Imelda at agad niyang niyakap ang kanyang anak na si Kaloy. "Nay, tumahan na po kayo. Alisin niyo na po ang galit sa inyong puso. Ang mahalaga po ngayon, nasa mabuti na po tayong kalagayan. Tandaan niyo po, aalagaan ko kayong mabuti, tulad ng pag-aalaga niyo po sa akin. Hindi na po tayo maghihirap ang muli, inay. At kahit na kailan, hindi na tayo muling maghihiwalay. Mahal na mahal ko po kayo, inay." Ang sabi ni Kaloy. At dito na nga po nagkatapos ang ating istorya ngayong araw na ito.
Ako tuluyang magpaalam ngayong araw na ito. Shout out po muna tayo sa ating mga tagapakinig. Simulan natin kay Lydia Villamor, Nelia Muñez, Aurelia Pitilia. Idagdag mo pa si Miss Fevelin Sheng. Shout out din po para kay Shirley Sefil, Ana Marie Panizal, Pat Paniza, at kay Miss Conching Dalingero. Maligayang kaarawan din po para kay Miss Jocelyn Bandejas. Paalam po sa inyong lahat at nawa po ay pagpalain pa po kayo ng Panginoon.